O alam kong inis na inis kayo sa babaeng ito. Jean Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police, mga kadonatics, tatanggalin na. Bakit kaya pagkatapos tanggalin si Torre, ay siya namang isusunod, mga kadonatics? Every time makikita mo siya magsalita, mga kadonatics, parang walang kabuhay-buhay. Tapos yung mga sinasabi niya, nonsense! At eto, tatanggalin na siya. Did she do anything wrong, mga kadonatics? Kung bakit tatanggalin din siya? Nako, at teka, Senator Bato de la Rosa, na biktima pala sa NAIA, mga kadonatics. Nako, nag-viral ang video ngayon nung sinabi niya na biktima pala siya sa NAIA. Nung nalaman ng immigration sa NAIA, mga kadonatics, na uy, si Bato pala yun. Nako! Ibinalik. Anong binalik? Eto, mga kadonatics, panoorin na lang natin. Police Brigadier General Jean Fajardo hindi na magsisilbing tagapagsalita ng Philippine National Police ayon kay Acting PNP Chief Nartates. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Doc Dennis at Tita Winnie, pinag-aaralan ngayon ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melanchon Nartates Jr. napalitan ng spokesperson ng Philippine National Police. Sa ngayon kasi hiwalay ang tungkulin ng tagapagsalita ng PNP sa katauhan ni Police Brigadier General Jean Fajardo at ang hepe ng PNP PIO Chief na sa katauhan naman ni Police Brigadier General Rando Suanyo. Sabi ni Nartates, ang Chief PNP at ang spokesperson lamang ang magiging otorisadong magsalita kaugnay sa mga usaping patungkol sa pambansang pulisya. Kaya pinag-aaralan ngayon na ibalik sa jurisdiksyon ng PNP-PIO ang spokesperson ng pulisya kung saan hindi na makakasama si Brigadier General Fajardo. Kasabi nito, nilinaw din niya na dapat ay may buong kabatiran ang mga Chief of Police on the ground, maging ang mga Provincial Director at Regional Director para makapagbigay ng pahayag at impormasyon patungkol sa kanilang mga nasakupang lugar. Matatandaang bukod sa pagiging tagapagsalita ng PNP, nagsisilbi rin bilang Director for Directorate for Controllership sa Kapokraman si Police Brigadier General Fajardo na nanggaling sa Central Luzon Police Office at matapos nga na maitalaga bilang Chief PIO noong panahon ni PNP Chief Police General Marbil at dating PNP Chief Police General Torre. Ano na? Bakit may reshuffle ang nangyayari ngayon, mga kadonatics? Bakit tinanggal si Torre? Bakit itong spokesperson tinanggal na din? Naalarma na ang administrasyon dahil sa kapalpakan ng PNP. Ay, eto kasi yung sinasabi na hindi kayo all the time na nasa power, na nasa taas. Minsan, yung kabaro nyo pa o yung bosses nyo pa ang maglalaglag sa inyo. Ayan kasi. Don't be too much loyal sa yung mga nasa itaas. Be loyal to your country. Be loyal to the badge. Be loyal to the flag. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa mismo sa Senado na nabiktima din pala siya sa NAIA. At ito yung detalye, yung mga kadonatics. Nag-viral kasi ito, mga kadonatics. Kaya ito. At ang daming mga OFWs na nagsasabi, mga kadonatics, na nangyayari yan. Minsan, mga kadonatics, hindi na na-expose. Minsan, palihim na lang. Kasi takot. At kung nasa sitwasyon kanila, mga kadonatics, patungong abroad, nako, mas piliin mo na lang manahimik. Di ba? Kaysa i-upload ka or something like that, di ba? Mahirap na. May mga pamilya na nakaasa sa atin. Panoorin natin, mga kadonatics. Pumunta kami Taiwan. Pagpasok namin dyan sa yung final check-in area doon sa Nayao, yung international. 1 ba yun? 1. Yung Nayao 1. Ganon, special ako. Pagkapa nung, hindi ko alam kung custom ba yun o immigration o sino yung tao na yun kasi nakasibilyan eh. Pagkapa sa bulsa ko, ano to? Sabi ko, pera sir. Pagkano? Binunot ko. Binila ko, sir, 10,075 pesos. Bawal yan. Iwan mo yan dito sa amin. Sabi ko, bawal ba ito, sir? Na ang alam ko, $10,000 lang, US dollars, bawal. Pero ang pesos, hindi siguro bawal ito, sir. Hindi, sinabi, ito ba sa 10,000? Iwan mo yan dito. Sabi ko, paano yan, sir? Pag-uwi ko, wala na akong pang-taxi. Galing Taiwan, pag-uwi ko dito, wala na akong pang-taxi. Sabi niya, basta bawal yan, iwan mo dito. So, wala akong nagawa. Iniwan ko yung 10,000 na pera sa kanya. Maya-maya, kasi akala niya OFW ako ba? Sabi niya, OFW ito, kaya-kaya natin itong harasin. Kaya,
Alam mo yung mga tao dyan sa airport, pag titingnan kayo, putay na to, ako naka-jacket na ako na mga probinsyano na mukhang OFW. We'll delete that from the record. Sorry, Mr. Chairman. Senator De La Rosa. Sabi na, OFW lang ito, pwede natin itong tirahin. So, iniwan ko yung 10,000 pesos sa kanila. Diretso na ako doon, pasok na ako sa airline. Tumunod si Mayor Duterte, nag-check-in din. Sabi ni Digong, nakita niyo yung bus ko, dumaan dito, yung kalbo na malaking katawan. Sabi nung taga-immigration ba yun, o custom, sir, nandun na. Bus mo pala yun, sir? Sabi ni Digong, bus ko yun ang sigat ng Davao. Sabi, ganun ba, sir? Kumabol sa akin yung tao na nagkumuha sa akin 10,000, binalik. Sir, balik ko itong pera mo, sir, kasama mo pala si Mayor Duterte. Sabi ko, tingnan mo, kayo, mga porke nandito ka sa airport, tingin nyo kasi, ordinary OFW lang ako. Akala niyo backhoe operator ako na papuntang Saudi Arabia. Kaya kinuha niyo 10,000 ko. Paano yung totoo talaga OFW? Kawawa. Ako nga, police colonel ako. City director ako ng Davao. Ginanito ninyo ako. Wala akong magawa. Jurisdiction niyo ito. Binigay ko yung 10,000. Ngayon, makita niyo kung anong klaseng airport meron tayo. Mga airport authorities. Kinuha ang pera ko. Wala akong magawa. Kinuha ko. Kaya, sana, andito man kayo, immigration, custom, manager ng NAIA, you will be treated like me kung wala kayo sa posisyon na yan. Kayo, wala kayo sa posisyon na yan. Pupunta kayo sa airport, or hindi kayo kilala, you will be treated like me. Kukunin yung 10,000 pesos niyo na pang taxi niyo pag pauwi. Wala na kayo pang taxi. Ganun po ang sitwasyon natin ngayon, kaya huwag tayo magmangmaangan. Andyan na kayo sa posisyon ninyo, gamitin niyo yung posisyon na yan para maayos yung pagpatakbo natin at hindi makawawa yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung OFW. Isipin mo, hanapan pa ng graduation picture, hanapan pa ng yearbook. Ay nako, do you think gawa-gawa lang yung nung tao na nag-complain kay Senator Grispo at Senator Tolpo yun na gawa-gawa lang yung istorya yun? Totoo yun nangyayari. Pero tayo, it is incumbent on your part. Tingnan yung mga tao nyo, disiplinahin nyo, ayusin ninyo na hindi kawawa yung ating mga kababayan. Ako, nakikiusap ako sa inyo. Hindi porque, sabi niyo, nag-power tripping yan si Bato porque senador na, hindi na mukhang OFW ngayon, nakabarong na nag-power tripping yan. Hindi po ganoon, mga kababayan ko. Kawawa yung ating mga kababayan. Ako, nakailang tawag, tanggap na akong tawag na, sir, tulungan mo kami, sir, paalis na kami, sir, maiwan na kami ng aeroplano. Hindi ko, wala akong contact diyan sa immigration, kung sino yung nasa immigration, paano yan? Sir, hindi kami makasakay. Sayang, sir, yung binayad namin na ticket. Alam mo, kanya-kanya tayong trabaho Hindi ako nakikialam sa trabaho niyo, pero please, gawin yung tama para hindi kawawa yung ating mga kababayan. Hindi porque Chinese na maraming pera, kapag bigay sa immigration, lipad kagad ang aeroplano, kahit walang manipis, walang check-up. Pero itong ating mga kababayan na OFW, na backhoe operator, akala na backhoe operator, kernel ako, nagsipinpi rin ako, akala niyo. Senador pa ako ngayon. Kaya kung sino man yun, di ko na maalala mukha Kung maalala ko mukha talaga, hanapin ko yun, patawag ko dito. 10,000 pesos, paliginitan pa. Ikawawa naman yung OFW, pambili niya yun ng noodles doon sa Kwan. Noodles doon pagdating sa Saudi Arabia para makain niya, noodles. Tapos pag isahan pa nyo, kawawa ang mga kababayan natin. Kaya nandiyan kayo, please, ayusin ninyo yung trabaho nyo dyan. Kawawa ang mga kababayan natin. Nangyayari talaga yan mga kadonatics na hindi lang nalalaman, hindi na-expose kasi walang video at pinili na lang ng ibang OFWs mga kadonatics na manahimik na lang to avoid hassle, di ba? Patungo kang ibang bansa tapos ito ang ganito, malilate ka sa flight mo or bad mga kadonatics, hindi ka makapunta sa lugar na gusto mong puntahan. Ayun. Ako nga, offload sa airport na NAIA 1. Papunta ako Dubai 2014, gumasto ang sponsor ko di ako pinaalis, hinahanapan ako ng show money kahit 10k backdoor daw ako, wala ako show money. Di na ako nakaalis kaya sobra na nasa corrupt lalo dyan sa immigration, sobra sila. It was 2 days ago. Nag-comment dito mga kadonatics. Paano ni Noynoy Aquino ganyan sa NAIA Airport? 2 days ago halos nagko-comment dito. PRRD lang sa kalam. Di ba? Ganyan yung mga dyan sa NAIA. Pag paalis may scanner na nga. Tapos last na pasakay sa aeroplano may kapa-kapa pa. Inspection pa laman ng hand carry. Totoo po yan. Ganyan ang ginawa ng immigration sa Pilipinas sa ibang bansa. Basta may visa ka na, kahit saan ka magpunta, okay na, walang problema. Sa Pinas, sobra talaga tama. So what do you think mga kadonatics, di ba? Hanggang ngayon, nangyayari pa rin, di ba?
Sa panahon ni Tatay Digong, nako, isang sabi niya lang yung tanging bala mga kadonatics, nawala agad one day. Nawala agad. Sabi niya, kung may makikita pa akong isang tanim bala dyan, isang incident sa tanim bala, ipapakain ko yan sa inyo lahat. Ipapakain daw mga kadonatics at tatanggalin ko kayong lahat. Pagkatapos nun, wala ng tanim bala. Bumalik na naman nung panahon ni Marcos. Diba? Ang daming mga anomalya ngayon mga kadonatics. Pagpalit ng administrasyon, iba talaga sa Tatay Digong. May paninindigan. Kaya di ko talaga sukat akalain mga kadonatics na kinidnap siya. Ang taong nag-iisang nagmahal sa Pilipinas. So sad. Thank you so much mga kadonatics. God bless you. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye mga kadonatics.